Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of John, chapter 1, verses 12 to 14. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Basahin din po natin yung verse 16. Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Malalim na kahulugan ng Pasko. Dito makikita po natin ng mga aral ng pananampalataya na meron po sa Pasko. Ang unang-una po dyan, yung kahalagahan po ng katotohanan patungkol po sa kapanganakang muli. Kaya dyan po sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13 sabi, tayong tumanggap ay ipinanganak na muli. Yung tinatawag na born again experience. Ay binigyan ng karapatan bilang mga anak ng Diyos. Tayo daw po tumanggap sa Panginoong Hesus ay isinilang na muli. Kumbaga, nung naparito ang Panginoong Hesus nung una, siya ay ipinanganak sa sabsaban. Ngayon po siya ipinanganak na sa puso ng mga taong nanalig sa Kanya. Kaya sabi ng Biblia, si Jesus ay nananahan sa atin. Yung po sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 27. At tayo daw po, ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 1 ay mga anak ng Diyos. At hindi po yan alam ng mga taga-sanlibutan. Tayo lamang po ang nakakaunawa na tayo mga anak ng Diyos dahil tinanggap natin si Kristo sa ating mga puso. So, hindi lamang po tayo napabilang sa isang religious group or organization. Ang Biblia malinaw na sinasabi tayo yung mga born again child of God. At mahalaga po yung katotohanan na yan. Hindi yung kagagawa ng tao. Kalooban po yan ng Diyos. So, meron na po tayong new nature. Kaya ang tawag po sa atin ay new creation in Christ Jesus. Pangalawa po, nakatotohanan, yung tayo pong nanalig ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayong nanalig sa Kanyang salita kasi tinanggap natin yung salita. Ang sabi ng Biblia, tayo isinilang na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23. So, ang ating tagumpay nakasalalay yan sa paglakad natin sa pananampalataya. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 4. Kaya dapat tayo pong mga believers, mamuhay tayo ng sang-ayon po sa salita ng Diyos. At ang sabi po na 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we live by faith, not by sight. So, ibig sabihin po, tayong mga born-again child of God, mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Kasi po, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4, through the promises of God, sa mamamagitan po ng mga pangako ng salita ng Diyos, ay mararanasan maging partakers ng divine nature. At sabi ng Biblia, maranasan natin na matugunan ng Diyos yung lahat po ng pangangailangan natin in life and in godliness. Kaya malinaw po yan. Tayo na namumuhay ng may pananampalataya ngayon sa Word of God. Ma-experience po natin yung sinasabi ng Biblia na we have everything we need for life and godliness. At tayo daw po yung partakers of the divine nature. We can escape the corruption that is in the world. Kaya naman pala sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya alam niyo po, kung kayo true child of God, dapat po mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Yan ang pagkain mo sa iyong paglakad spiritual, kapatid. Kaya ang isang Kristiyano na malalim sa salita ng Diyos, matatag po yan. Lagi po yang nagtatagumpay sa buhay. Sabi po sa 1 John chapter 5, verse 4.
Panghuling katotohanan po na malalim patungkol sa Pasko, ano po, ay yung pong totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig po kasi, ang tawag po dyan ay agape. Ano po, hindi po yan pag-ibig ng tao, yan po yung ibinuhos ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit sa ating mga puso, sabi sa Romans chapter 5, verse 5. Kasi hindi natin kayang magmahal dati dahil sa ating makasalanang puso. Pero ngayon daw po, sabi ng Biblia, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang nakakakilala sa Kanya ay marunong umibig. Yung po sinasabi ng 1 John chapter 4, verses 7 and 8. Kaya dapat po tayong mga believers, sabi sa Ephesians chapter 5, verses 1 and 2, tularan natin ang ating Ama sa Langit, mamuhay tayo ng may pag-ibig katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa John chapter 13, verses 34 and 35, ang kautusan ng Diyos sa atin, ano po, ay yung magmahalan sa isa't isa. Tayo makikilala bilang mga anak ng Diyos dahil sa ating pag-ibig sa isa't isa. So, ibig sabihin tayo mga born-again believers, ano po, yung pong salita ng Diyos, ano po, yung utos ng Diyos, natutupad po yan sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya ang only command lang sa born-again believers ay magmahalan tayo sa isa't isa. Yun po sinasabi ng Romans chapter 13, verse 8, He who loves has fulfilled the law. Yung tao daw pong marunong magmahal ay nakakatupad sa kautusan. Kaya tayo po yung totoong nagmamahal, mga believers, ano po, dahil taglay-taglay natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Huwag nating sasabihin hindi natin kayang mahalin ang ating mga kaaway, ang mga umuusig sa atin, ang ibang tao, ano po, sabi ng Biblia, tayo na ipinanganak na muli, mga anak ng Diyos, ano po, ay marunong magmahal dahil po ang Diyos ay pag-ibig. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan po tayo ng pagpapala, manatili po tayo sa kanyang salita. Good morning.